Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 14, 2023, Biyernes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 1 to 12. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Biyernes na po, at sa ating pong pagdiriwang ngayon, mapapaalalahanan tayo ng patuloy na pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa unang pagbasa po ay narinig natin kung paanong mas nagiging matatag ngayon sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin. Kung matatandaan po natin, si Pedro ay pinanghinaan ng loob o kaya naman naging mahina dahil sa kanyang takot nang siya ay tanungin kung kilala ba niya si Jesucristo o kilala niya si Kristo. Pero 3 ulit niya itong itinatwa, no, dahil sa kanyang takot noon. Pero ngayon ay kahit na alam nila na ang mga pinuno, no, ng mga Hudyo ang pumatay sa kanilang Panginoon, ay patuloy rin siya ngayon na nagiging malakas. Siya'y naging matapat sa kanyang tungkulin at patuloy na ipahayag, no, at pagbibigay ng saksi sa mabuting balita. Kahit na sino ang kanyang kaharap ngayon ay hindi niya na ikinakaila, no, na kung sino si Kristo. At ngayon mas buo pa ang kanyang loob para ipahayag sa lahat na si Kristo ang tagapagligtas, na tanging kay Jesucristo lamang sa kanyang pangalan ang kaligtasan na makukuha ng mga tao. Kaya ang mga misyon o misyon ng mga apostol ay hindi na puno ng takot, kundi ito'y nag-aalab o nagliliyab ng pinaglilihab ng pag-ibig upang ang mga tao ay mas makilala pa ang Diyos. No? Sa pamamagitan siyempre na kung ang maipakilala ang Diyos Ama sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Kaya ang Diyos ay palaging mapaunawa sa ating kinalalagyan. Ang kailangan lang natin ay kilalanin siya sa mga sitwasyong ating
dinaranas ngayon at ibahagi ang kanyang presensya sa ibang tao. Sa realidad po, no, talagang nakakatakot na kapag tayo po ay naku-corner na o kaya nasa gitna na tayo ng napakaraming taong matatalino, magagaling, mahuhusay. Minsan di natin maiwasan na panghinaan ng loob o kaya naman kabahan tayo ng todo. Pero nawa, katulad nila Pedro at ni Juan, ang magpalakas ng loob sa atin nawa at maglihab nawa sa ating puso no, yung katapangan na maipakilala ang Panginoong Hesukristo. Pero syempre, bago natin maipakilala yan, tayo mismo dapat ang tumatanggap kay Kristo o naniniwala, nananalig sa Kanya pong pangalan. Ang kaligtasan ay tanging kay Hesukristo lamang. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.